Kumusta mga dear friends? Nag-enjoy ba mo sa ato ang mga uploads so far? Kini na usab si Ate Gems sa ato ang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ug karong adlaw, atong paminawon ang lain nga istorya nga pinadala sa ato ang letter sender nga si Marta. Ug kung kamo dili pa subscriber sa ato ang YouTube channel, ayaw kalimot pag-subscribe and click the notification bell. Ayaw na pud kalimot pag-subscribe sa channel Dear Papa Joe Stories and of course, Katabi with Ate Gems. Thank you so much. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangalan nga Martha. By the size anyos, o gisuwat nako ang akong kaagi sa pamasin nga ma-share nako sa mga tao. Nga susama nako og nagian. Although di matawag og very complicated og traumatic ang ako ang experience, I just want to share my story because I know wala ko mag-inusara and there's somebody out there like me. Wagi ko masayod og nganong naglibog kayo ang akong utok. Yes, moangkon ko Papa Joe nga kasagaran lisod sabto ng akong kinaiya. Dali ra kay ko mapulan o butang or anything nga naa sa akong kinabuhi. Gusto ko og challenge, dili boring. Gusto ko og bag-o. Dili ko makontento kung unsay naa nako. Well, I know nga characteristic sa usa ka normal nga tao ang dili makontento. Pero kini nga feeling nako na sobraan na. Mo gusto nako i-share sa mga listeners. Bisan pa sa akong pangidaron nga 24 anyos, wa gyapon ko makasabot sa kuang kaugalingon. I'm sure pud nga na-experience lang nga nako ni ang gitawag nga identity crisis. Ngunta wa man naman ko sa age of puberty. Kining tanan mao hinungdan na nganon napadpad ko sa gawas sa nasod sa South Korea, Papa Joe. Ni-resign ko sa akong trabaho sa Pilipinas kundi regular na unta ko ug dako na ang akong sweldo. Ni-apply kong trabaho sa South Korea isip usa ka factory worker na puwerte ra bang kapuya sa trabaho. Patay-patay gyud ang lawas kay gawas nga bugat ang trabaho, magsige pa og overtime nga halos wala na'y pahuway. Pero okay lang kay sulit man pod ang sweldo. Kada buwan makadawat ko og kuwang 1 million won, which is equivalent sa 50,000 pesos kung i-convert nimo sa peso. Depende sa value sa dollar. Libre pa ang among food and accommodation, mo nga dili na magasto ang amuang sweldo. Dili pod kinahanglan nga magpadaog dako nila ni mama o ni papa sa Cebu kay doon na masat sila'y income. In short, wag yung ko'y problema. Unta, labi na sa akong family matters. Kay silang tanan, gipangga ko nila. No question about anak Papa Joe. Samtang na ako sa Korea, bisan og kapoy ang trabaho pero nag-enjoy ko to the max. Basta maka-day off lang, bisan og once a month, maglatagaw dayon ko sa kuang mga kaila o mag-abot dayon kami mga Filipino nga mga trabahante sa Filipino store. Og dito Papa Joe, mahitabo ang mga milagro. Well, dili man hinuon tanan. Depende ra gyud sa mga tao ug makalimot ang uban nga minyo sila sa Pilipinas. Ako, okay lang ko. Wa man ko'y kabilinggan. Free as a bird, Papa Joe. Sud sa 2 ka tuig nako sa Korea, mga tulo pa ang akong nauyab. 2 ka lalaki ug 1 ka tomboy. Ang una nakong nauyab mao si Francis, nga nasakay nako o nakasakay nako sa eroplano gikan sa Pilipinas. Padung diri sa Korea. Okay unta kaayo si Francis, guwapo, buhutan og family oriented. Manginatagon pero ambot ba nga naburingan magyud ko niya. He was too conventional, meaning classic ra kaayo ang style, na sobraan kabuutan, nga wa na gani humor. 5 months lang mi ug ako na siyang gibuwagan. Ang sunod nako nakarelasyon mao si Clark, nga usa ka tibo. Guwapa nga pagkatumboy si Clark. Daghang nasayangan niya kay kung nababae pa unta siya ug kasing-kasing, daghang lalaki ang mag-ilog niya. Nilanat po og 8 months mi ni Clark
Ug nagbuwag mi kay magsigimig away. Silusa man kaayo siya. Unta, nakatiming siya nako nga di ganahan og samok. Di ganahan og selos-selos, Papa Joe. Nasuko kayo si Clark nako. Iya kong gibaharan. Pero asa man ko mahadlok para nako. Wa pa mataw ang tao nga akong gikadlukan. Ang third na ko nga nauyab, Papa Joe, usa ka lalaki, si Bob. Ambot ba nga okay naman unta ang among relasyon at first pero nagkadugay, nagkawa na may challenge. Wa na kami formal breakup. Basta kay ni kalit lang og kawa ang among communication. Wa na siya mo tawag o mo text o gikalipay kayo nako, Papa Joe. Back to normal ang akong life. Basta maka day off lang, party dito, party diri. Inom dito, inom diri. Mao na ang akong kinabuhi. Mas nindot kung single ka. Kay why daghang labad, why magbuot nimo og labaw sa tanan, why commitment. Hangtod nga usa ka adlaw niya na, niabot ang usa ka tawo sa akong kinabuhi nga let's say maoy nakapausab sa tanan. Si Madi. Stayin ko sa among trabahoan sa Korea. Sa taas, sa among factory, dunay kwarto nga gipapuy-an sa mga workers nga Pinoy. Malimawon o malinawon man unta ang akong pagpuyo kay nag-inusara lang ko sa akong kwarto. Mabuhat na ako ang akong gusto. Pero di ang giingnan ko sa among supervisor nga Korean nga doon na ako'y roommate, wa ko nalipay. Gusto unta na ako nga ako lang usa para na ako'y privacy. Pero si kinsa man ko nga mo reklamo, wa ko'y mahimo. Gawa sa pagdawat nga duha o duna na ko'y roommate sud sa sunod adlaw. Tuod man niabot ang adlaw ang pag-abot sa akong roommate. Siya ang bagong hired nga Pinoy sa amuang factory. Unang kita pala nako niya, gikulbaan ako pag-ayo. Familiar siya og sigurado ko nga nagkita nami sa una. Long time ago, Papa Joe. Bisaya ka no? Asa ka dapit sa Cebu? Pangitana pa nako niya. Sa may norte ang amuang probinsya. Ikaw? Tubag pa niya. Sa Bourbon High School. Kung wa ka masayop, ikaw itong namaligya og sudan sa gawas sa school, no? Kauban sa imong mama. Gitiwasan na lang yun nako, Papa Joe. Yes, ako. Yun na, kabantay pa di ka nako. Yagit pa kay kung naong ato eh. Ako'y magkatawa sa kumpurma sa una. Way tarong sinina. Nagkalago lang gani. Tubag pa niya. Guwapa man sab. Tanawa ka ron o. Kasi magtuon ni mo nga mag-abot rata diri sa Korea. Ang kanhi mag-schoolmate kaniya to kauban nagtrabaho sa kwarto karon. O min kauban ta sa trabaho, then kauban pa gyud ta sa kwarto karon. Tubag ko pa niya. In case nga nalimot ka sa akong name, I'm Maddie. Matod pa niya dungan sa pagtunol sa iyang kamot para makipag-shake hands. Martha di ay, tubag ko pa, dayon kinataw-anay dayon ming duha, Papa Joe. Pila na ka tuig ang nilabay nga wa naman makahinumdum si Maddie nako. Pero ako, klaro pa kayo sa kung panumduman ang tanan. High school me niya to nga doon ako'y suki nga sudan nga namaligya sa gawas. Sa among eskwelahan, daghan na maligya sudan sa gawas, naglaray pagani pero adtugi ko sa ila mamalit. Ngano? Tungod kang Maddie. Nakyutan kayo ko niya. Bisan pa og nagkalago ni ang iyang uniform, klarong karaan og lagumo na gani, pangtaas nga blouse imbis puti unta, Papa Joe. Magchinilas lang siya og Spartan og busluton pagyani ang tunga. Kung wash day sab, magsira siya balik-balik at iyang sinina nga yelo nga bestida nga daghan og para-para. Pero para nako lahi si Maddie, puti nagyudaan ang iyang pamanit. Mapungay ang iyang mga mata ug dunay kandiis ang aping. Kung mangutana ka nako, Papa Joe, og babae ba ko? Yes, I am. Mo admire man ko og gwapong lalaki. Pero ambot ba nga ganahan magyud ko magtan-aw kang Maddie? Magpasumangil lang ko og palit-palit og sudan para mag face to face nako siya ug makita sa duol ang iyang lawom kayo nga kandiis. Dili pa ko makalimot niya itong igayuna ni hangtong second year high school pa ko. Ug nakikstorya na ako si Richard, ang ultimate hunk o campus crush sa among school.
Doon na event sa mong school pagkagabi ni Ana. Hi Martha, muari ka unyang gabi? Pangutana pa niya nako. Aw kung tugutan ko ni mama ug papa muari ko, tubag ko pa niya. Magkita ta ha, pabuton ti ka sa mga alas 8 sa kilid sa gym. Matod pa niya nako. Ha? Ngano magkita man ta? Unsa may atong buhaton? Tubag ko pa niya nga nakabantay na kog lain siyang tuyo nako, Papa Joe. Don't be green-minded, oy. Matod pa ni Richard nako nga nausab ang porma sa naong. Magulanon kayo ni nga murag kahilakon pa. Ang pananaw sa mga tao nako nga okay ko, dunay kaya akong parents, makapalit kog unsay gusto nako. Pwede ko mamili og kinsang babae ang akong gusto. Pero luyuan ang tanan, wa sila kabaw nga problematic kayo ko, Martha. Please, tunga baya ha, unyang gabi ha. Gusto lang ko nga nako'y kasultian sa akong problema. Padayon pa ni Richard ganitong higayuna, namuwa na ang iyang mga mata. Nga murag kahilako na gyud. Og tuod man Papa Joe pagkagabi ni ana nitong ako sa among sabot ni Richard. Wa mi ni tan-aw sa event sa school og naglingkod lang mi sa lingkuranan sa luyong nga bahin sa gym. Medyo ngit-ngit ug wa kayo estudyante nga nangagi kay lagi. Tuwa tanan, nananaw at ubangan sa stage. Unsa may isulti nimo nako ha, Richard? Pangutana ko pa niya. Padayon ni nga nagdungo nga murag namatyan og iring Papa Joe. About ni sa akong parents, magsige man gud sila away. Halos kada semana og karon lang bag-o magbuwag na daw sila. Tubag pa ni Richard nga nisamot ang kaguol ang naong niini ug padayon ra gyapon nga nagtungok Papa Joe. Dili ko expert og tambag-tambag mao nga ako na lang ang gihapuap ng iyang likod. It's okay Richard, kaya ra na nimo. Dili ra ikaw ang tao nga nagbuwag ang parents, matod ko pa niya. Sa tinud-anay lang, seryoso kayo ko sa akong tambag niya. Mao nga wa ko magdahom sa iyang sunod nga pangutanan nako. Pwede ko mo kiss nimo, Martha? Matod pa ni Richard nako. Unsa? Kiss? Abi na kong problematic ka. Tubag ko pa o nga medyo napaatras ko, Papa Joe. Okay naman og di ka. Yes, problemado ko pero ambot nga sige na mo guwapuwap sa akong likod. Kakison manong ko nimo noon. Please Martha, promise, smack lang lagi. Ni kahuman wala dayon. Pamugos pa niya Papa Joe. Niya itong igayon na akong itimbang-timbang ang mga panghitabo. Guwapo kayo si Richard ug daghan kayo nagkadarapa nga girls niya. Kaswerte ra kaha nako nga sa tanan nga nagukod niya, ako ang makahawak niya. Out of curiosity Papa Joe, ako sad nga nakahukom nga musugot na lang sa iyahang request. Okay, pero smack ra ha. Sige dalian na. Matod ko pa. Ni-smile si Richard, Papa Joe, ni kalit paghayag ang naong. Wa na ko makita og Richard nga nagtungok og kahilakon. Nipaduol ni nako og gidaitol dayon ang iyang lips sa ako ang lips. Og tungod lagi kay first time ko, wa pa ko'y idea og unsaon. Ang nahitabo, dili nagyuto smack kay nagdugay naman siya sa akong ngabil. Unya, iya pang gilaway-lawayan ang akong baba dungan sa iyang pagsugod o hikap sa akong paa. Ako na lang siyang gipasagdan bisan wa ko'y sure o giganahan ba ko sa iyang gibuhat. Ang ako lang, pang-experience lang to o curiosity sad. Pero just in time nga nisugod na grupo si Richard nako, mao say pagkadungog nako sa akong nga pangan nga murag dunay nagsampit nako. Nahunong si Richard siyang gibuhat. Ako siyang gisamantala nga maong higayon. Ni barog kog dali o gibiyaan si Richard nga halata kayo siyang naong nga na bad shot. Dali ko nga giduol ang babae nga nagtawag nako sa akong pangan sa distansya nga bahin. Excited ko nga niduol niya Papa Joe. Hi Maddie! Nganong gitawag man ko nimo? Doon na kay tuyo nako? Pangutana ko pa niya. O doon na kaayo, kaya ang imong mga sudan nga gipa-reserve, wala naman nimo gikuha.
balik tulo to kaputos baya. Dito nimo kuhaon, nabayran na ra ba to nimo? O nabayran na ba to o wa pa? Tubag pa niya nako. Nakalimot day tuod ko nga akong sudan nga gipang reserve day kang Madi. Na preoccupied magukuha tong time Papa Joe tungod ni Richard. Kuhaon to nako oy, asa maron? Tubag pa nako niya sa pamasin nga magkuyog min duha. Asa man gani niya gibilin ang akong sudan. Kualan dito kaw, sa mong stall kaw, sa mong gitabunan nga to sa tindahan. Tubag pa ni Madi, og dali nga ni talikod, palayo ka nako. Mutanaw pa daw siya sa presentation sa my stage. Mao na siguro to ang last na mong encounter ni Madi. Kay wala namang yun mausbi ang parag-istorya na mong duha. Gawas na lang kung mamalit kong sudan. Hangtod nga nakauyab ko og first na kong uyab mao si Marco. 4th year high school ko nga wasay ayo. Binata lang yun. Until na nga ni-graduate ko og high school. Ug wa na mi magkita pagkahuman. First na kong experience og seryosong uyab pag second year college nako. Si Peter, ang ako ang matawag nga first love. Yes, I was in love with him ug siya po ang unang lalaki nga nakauna nako, Papa Joe. Pareho mi nga eskwelahan sa kurso nga gikuha. Pero after 2 years, nausab ang akong nahuna ug gusto ko nga mo-shift og laing kurso. It turned out nga ang akong bagong kurso nga kuhaon wa gi-offer sa school namo ni Peter. I need to transfer to another school para sa kuang new course. Nag-away mi ni Peter kay di siya musugot nga magkalagyo mi. Pero wa gyud ko maminaw niya. Diyang nagkalagyo na mi, wa magdugay, ni uga ang among relasyon. Hangtod nga wa na may communication. Nakabalita na lang ko nga doon na siya laing uyab, ug ako sam, doon na na'y close nga nilalang. Si Becca, nga usa ka tomboy. Sa sinugdanan, suway-suway rato ko nga makipagrelasyon kang Becca. Matod ko pas kung kagulingon nga ako lang sakyan si Becca. Anyway, dili man ko mamabdos. Kaya pareho maming babae. Pero ang wa na ko damha maunga na in love ko niya, Papa Joe. Super ka-sweet ug loving ug caring kayo ug thoughtful si Becca. Ug labaw sa tanan, spoiled pagyug ko. Kay iyang tumanon ang tanan akong gusto. Ako ang musunod sa muang relasyon. Okay lang, bisan ako pa siyang himuong ulipon. Musunod na siya nako. Ang usa ka butang lang gyud nga di niya gusto. Ug mo hinungdan sa mong away mao ang iyang pagkaigihan. Siloso kayo ni ug way pili, malalaki or babae. Di pwede nga makiklose sa laing tao. Which is lisod para nako nga usa ka barkadista. Ang pinakadakong away na mo ni Becca na itabo niya itong ni-attend kong birthday party sa akong classmate nga wala nanghid niya. Pagkaibaw yun niya nga kadlawon ako naagihapon sa balay sa akong classmate nga naking-inom so bang mga bisita puwerteng sukua sa tomboy, Papa Joe. Nagbadas-badas ni sa iyang motor sa gawas sa balay sa akong classmate. Iya kong giat nga diyang ni gawas ko padung na mo pauli. Becca, nagunsa man ka dinhi? Imo kong giapas? Pangutanan ko pa niya. Sa maday, ha? Sa imong paminaw nimo. Maayo nimong gibuhat nimo, ha? Nga babayang dako, nakikinom kag mga lalaki nga disoras na dako. Sugod pagyaw-yaw niya, Papa Joe. Yun na ra, ha? Imo kong gisermonan? Ayaw gyud. Kay wala man gani ko sermoni sa kong mga ginikanan niya ikaw na noon. Tubag ko pa niya. Gipaduol ni Becca ang iyang naong sa akong naong ug murag kahilakon, Papa Joe. Someday tanaw na mo nato. Samtan duwa. Wala yung katungod bubadlong ni mo. O magselos ni mo. Doon na magkatay relasyon, ha, Marta? Katungod na ako nga mabalaka, uy. Matod pa niya. Tungod kay nakainom-inom na ko niya itong igayuna, Papa John, na wa na sa ako ang lugar ang ako ang pagtubag niya. Kabaw ko kung sa'y nabalakan ni mo, uy. Nakuyawan kag matirahan kog lalaki.
Insecure magug ka sa mga lalaki. Kay naa nila nga wa nimo. Matod ko pa niya nga dang katawa og bugal-bugal ngadto niya Papa Joe. Og dito nitulo nagyud ang mga luha ni Becca. Wa ko mag-expect nga muhilak yun siya sa akong atubangan kay sa iyahang pamurma astig man kaayo si Papa Joe. How dare you minsulto na ko Marta oy? Matod pa niya. Insulto day na. Nga mo man ay tinuod. Di ba ako ganahan og butan ko Becca ha? Di ko ganahan silosan ko. Nga wa man to ko'y gibuhat. Sa tanan, maog yun ay sus akong kontra. Mas mayo pa nga magbuwag na lang ta oy. Kasamok ba ni kinabuhi oy? Tubag ko pa niya. Padayon sa pag-agas ang mga luha ni Becca. Manhid ka Marta oy. Wa kay kasing-kasing. Wa kay katagbawan. Muabot raw niya gayon ni May. Katagpo ni mo parehas ni mo. Pariyan mo taras. Matod pa niya Papa Joe. Ay dagang istorya ni mo oy. Kaya nagtuo ka nga madala ko anang imo mga drama-drama diha. Para sa imong kasayuran. Dali ra kayo tikang ilisan. Bisag laki or tumboy. Nakoy dagan ikapulin ni mo. Tubag ko pa niya Papa Joe. Ya, proud kay ka Marta. Kaya nagtuo ka nga seryosoon kag lalaki. Bisag tumboy pa siguro. Ludon ni mo eh. Kaya double blade kang dako. Tira kag laki, tira kag tumboy. Ikaray makaluluoy. Confused ka sa identity ni mo. Wa ka masayod yun kung sa gender ni mo. Wow! Nakaigoroy ang tumboy sa iyang ipanulti ni Becca Papa Joe. Sagpa sa kong pagkatao. Pero wag yapon ko dutli Papa Joe. I was too carefree para tagaan og importansya ang iyang gipamukha nako. I don't care. What I care is I'm happy. I live by the day. YOLO. You only live once. Paghuman niya itong among relasyon ni Becca, wa na ko makakita og seryoso nga relasyon. Doon mga fling-fling, usahay, pang one night stand lang, pero way seryoso. Hangtod nga ni-graduate kog college Papa Joe. Nakasud og may trabaho pero gipulan lang gyapon nang apply pagka factory worker sa Korea. Sa Korea, dinwan ako damha nga ikasugat ko pagbalik si Maddie. May high school crush, dili kay simple ra nga gikasugat. Kundili ako pag yung roommate. Ako na siguro ang pinakamalipayong nilalang nitong higayuna. Actually, wag ko masayod og unsay nakapalipay nako. Basta feel nako nga inspired ko nga kauban ko sa trabaho si Maddie. Makita og makaistorya kada oras matag adlaw. Di lang kay kana, katupad pagyud nako siya og tuog sa usa ka kama. Usa ka king size ang among katre ug matod pa sa Korean nga mag-share lang mi sa bed kay pareho raman mi nga mga babae. Wala mo sila ideya sa akong sekreto nga kay feminine man kay ko tan-awon ug matod nila gwapa man kuno ko Papa Joe. Though there are times nga mugawas ang akong pagka-boyish pero sa ilang naibawan nakauyab na kog lalaki sud sa duha ka tuig nako sa Korea. Nakaduha na kog lalaki. Ang wana kong isulti nila nga nakauyab po ko og usa ka tomboy. Sukad nga naa si Maddie sa among trabuhan. Di na ko magsigi og laag kada day off Papa Joe. Tungod kay puros babae mi nga nagpuyo sa taas sa factory, ganado kayo ko nga silbihan ang ako ang mga kauban. Magpakitang gilas dayon kog luto sa mga lamian nga pagkaon para nilang tanan. Murabag ibayaw ko sa kalipay ko nga daygon ni Buddy ang ako ang niluto. Paborito niya ang pork caldereta. Mao nga halos kada semana nako siya nga lutuan o favorite foods. Tungod kay bago pa siyang abot, wa pa siya kwarta, wa pa'y mga gamit, mao nga ni-offer ko nga gamiton niyang tanan nga makita niya sa akong kwarto. Gikan sa mga sabon, shampoo, anything including my cellphone and laptop. Puwamas ako sa cellphone Marta B kay doon na lang ko itawagan sa Pilipinas. Matod pa ni Maddie na ako. Sure, sige. Sige, kaingon ko na. Pwede nimong gamiton tanan. Anything na kong gamit diri. Sa kwarto, gamita lang. Tubag ko pa. Pero doon na ako'y pagduda sa iyahang tawagan.
Kaya ni-istorya niya magpalayo ni. Pagbalik niya, akong gipangutana. Imong uyab, imong gitawagan sa Pilipinas, pangutana ko pa niya. Ni pahiyom ni og hilaw og ni tando. O, si Neil, mag 4 years na mi. Gusto na gani niya nga moapas diri pero wa pa man siya kapasar sa Korean language exam. Tubag pa ni Madi. Mao ba? So nganong mula ka pa magkaglayo kung manawag kang Neil? Diri lang good. Ayo pagkauwaw ba kung ganahan ka, paki-video chat niya. Gamita akong laptop. Ako na mismo na-shock sa akong nga offer ni Madi. Isn't it too much? Akong cellphone, ang iyang gamit og tawag sa uyab, akong load, akong laptop. How ironic because I know myself sa akong true feelings niya. Mura kong nasakitan sa akong gibuhat, Papa Joe. Normally, kung sa mga past nga mga relationship, nako nga mga lalaki og tumboy man, di ko mag-mind. Di sa kumamugos. Labaw na nga, di ko mag-hope and care o naani uyab lain. Pero lahi ang kang Madi. Ambot og unsay gipakaon ni Madi nako. Siguro, ang iyang baligyang sudan niya itong high school pa mi. Malipayon kaayo si Madi diyang nakagamit siya sa akong laptop. Nakig-chat dayon ni siyang uyab sa Pilipinas. Wa magdugay, nag-come to come chat ni silang duha. Igor ako nga nagpasiklap sa itsura sa lalaki ni Madi. Gwapo pud ni, pution og buutan og naong. Og buutan sa manulti, the way I listen to their conversation. Murag maayo kahimtang ang lalaki. Doon na si breeding. So nahuna ko pa swerte si Madi sa maong lalaki. Pero nakapasamot og sakit kaya they both seems to be in love with each other. Nasakitan ko sa adlaw-adlaw nga makadungog sa ilang sweet nga istorya sa phone using my cell phone and mag-chat using my laptop. Pero niya itong higayuna, hugot ang akong desisyon nga di mo give up. Basin pa o mapariha ko sa salida nga gaano kalapit, ganun kalayo. Di ko mo surrender. Doon ako yung mga strategies, Papa Joe. Di po na ako siya pwedeng rapon kaya basta nagmualma siya o musumbong sa Korean. Base nagpapuliong kong di ura sa Pilipinas. I have to be careful. Mura ko gutom nga sawa nga nagpaabot lang. Nga nagnganganadaan ang baba para ako ang biktimahon. If you can't beat them, join them. And then, diha pa ko musud kung makalusot na ko nga di pinugos. Unya na nako kaunon ang mangga kanang saktong hinog na, Papa Joe. Kanang di pinugos. That's my strategy. Nasuod na po na ako si Neil ug ang uyab ni Madi sa Pilipinas. Matawag na good ug close me. Labi na nga kada text ni Neil kang Madi, ako ang unang makabasa. Kaya ako ang cellphone ang iyahang gitextan. Usahay, di ko makapugong nga akong i-delete dayon ang mga text ni Neil kang Madi, labi na og mga I love you. Maglagot ko nga magbasa, pero di pud nako permihon kay makabantay unya si Madi. Nag-antos lang yun ko, Papa Joe. Sige lang, may time ra nga makabaos ko. Nagpaabot lang yun ko nga right timing para maka-eksena ko sa kinabuhi ni Madi. Pero sa tanto na kong pinaabot, doon ay laing karakter nga gusto mo eksena sa istorya, Papa Joe. Di ko sure og angay ba kong malipay kay maguba na ang relasyon ni Madi o ni Neil. Or angay ba ko nga maguol kay unsa bang nga nakakita naman hinuon og laki si Madi sa Korea. Silingan pagyud namo sa atbang nga factory. Dihar day niya na ila-ila. Bilib po ko ni mo, Mazda. Kadugay na nako diri sa factory, wag ko kabantay nga naraday mga Pinoy diha sa atbang. Unya, ikaw na noon, wa pay buwan diri, naka-amigo din kag lalaki. Matod ko pa nga halata nga frustration sa akong tingog. Ambot bitaw, Martha, naglakaw-lakaw raman ko sa gawas, diyang dunay nanitsit nako, mga Pinoy man di ay. Stay in po sila sa ilang factory. Tubag pa ni Madi nako. Unya, friends naman ka. Wa may noy daotan ana. Doon na ba kayo uyab sa Pilipinas? Matod ko pa. Nitando raman sad si Madi nako. Pero after few days, nabantayan nako nga doon na siya kausaban.
Inikahuman niya duty, mawa ni kalit si Madi. Unya, lapas tong ng gabi na mo balik sa mong kwarto. Diin man ka. Tagabiin naman ka mabalik. Pangutana ko pa kang Madi. Si Mario nagpakuyog sa night market. Dagang kay gipamalit para siya mga anak. Tubag pa ni Madi. Unsa? Doon ay mga anak si Mario? Minyo na day na. Pag-amping baya Madi ha? Tubag ko pa. Buwag na siya kalibin sa Pilipinas pero ay kabalakan ako Marta ay friends kami ni Mario. Matod pa niya. Friends na good mo, dapat. Mag-unsa na lang si Neil sa Pilipinas. Sige ba itong tawag sa kong cellphone? Unya, nag-text, asa na kuno ka. Mag-chat ko nung mo. Tubag pa na ko niya. Unya, unsa may mong gitubag niya? Ingla lang si Neil nga, nag-overtime ko. Sugo pa ni Madi na ako. If I have to play the game, I need to play it well. Mura ni pabor na akong kay Gayuna, Papa Joe. Sa di madugay, magkabuwag sila ni Madi o ni Neil. Unya, nakibaw ko nga di magsilbi ang relasyon nila ni Mario. Kay pamilyado naman din ni. Di ko mutuo nga buwag ni sa sawa si Mario. Ug mao ni ang akong sunod nga i-prove kang Madi nga si Mario dili buwag sa asawa. Unya, diha na dayon ko mo enter, Papa Joe. And that's my plan. Pilara may istorya, Papa Joe, na hitabog yun ang panag-away ni Madi o ni Neil. Tungod na ako. Nasakpan ni Neil si Madi nga wa di ay magsigig overtime. Ug halos to akin ni magtambayan sa gipuy-an ni Mario. Nagbuwag yun silang duha. Nipakpak ko sa kalipay, Papa Joe, sa tago lang. Sorry, Madi ha. Tungod yun siguro na ako nga nasakpan kang Neil. Ikaw man sa good. Wa man ko nimo gibriefing og tarong. Matod ko pa niya samtang diha misud sa kwarto. Okay lang oy. Mas maayo noon para di na siya magdahom nako. Naluoy nako kang Neil. Nakonsensya nako niya. So sa may bot mong pasabot, mas kipili nimo si Mario nga minyo man ka to. Noon sa man ka oy, mas gusto nako si Neil. Para unta nimo kay professional og porma niya, neat ug gwapo. Kumpara ng Mario, way unsa may nakita nimo ana niya nga palahubog man kay nagnaong, murag masyador sa tigbakay. Nitutok na kuglawom si Madi. Unya ng hupaw. Ambot bitaw Martha kung buto na naon, layo ragig kayo si Mario kang Neil. Bisag tandion pa nimo pero I don't know. Siguro tungod kay duol si Mario ug nasa Pilipinas si Neil. Di gyud siguro mag-work ang LDR. Ako ang nakunauna og bati niya itong higayuna. I need to act fast, as in very, very fast. Kundi ko gusto nga mapunta sa lain si Madi. Gusto na ako lang siya. Ang akong sunod nga gibuhat, Papa Joe, mao nga nag-extreme research ko about sa wife ni Mario sa Pilipinas. Pinaagi sa social media. Ako nang gi-search ang iyahang name. At first, nakik-chat-chat ra ko niya. Nakik-amiga kunuhay. Unya akong ipangutana how's her married life. Ang iyang tubag, bingo. Okay naman. Tuwa siya sa Korea karon, OFW. Matod pa sa asawa ni Mario sa among chat, Papa Joe. Meaning, dili tinuod nga nagbuwag sila ni Mario na makak lang kinig kang Madi. Ug mao ni ang akong ipakita nga proof kang Madi para makamata siya sa kamaturan. Tinuod ni Martha nga asawa gyud ni siya ni Mario, basin na nga ang kondra. Matod pa ni Mario nako nga di man daw sila kasal na bayhana. Live-in lang daw sila og dunay tulo ka anak. Pero wala na daw sila oy. Buwag na sila before nilarga si Mario din sa Korea. Matod pa ni Madi nako nga kay lakon og di motuo sa akong ipakita niyang conversation namo sa wife niya sa Pilipinas. Muni nakadaot ni mo Madi, imo man hinuon dipinsaan si Mario nga klaro kinang namakak nimo. Unsa man? Puwerte na gyud mong gugmaan ni Mario nga dako man ang minyo. Basig ikaw rin masakitan. Bisan og yun sa nagdaot si Mario ngang Madi. Pero ambot ba nga mulignot manggihapon. Inigpakita kung makakita ni Mario. Manahugo na kong tao sa Pilipinas nga akong ipakuha ang sinumar kang Mario. Para masiguro na ako kung tinuod ba yun minyo. Ang resulta minyo gud siya, Papa Joe. Asawa gud niya katong babae nga ako ang katsyat. Ispiso gyud ug bakak ning tawhana. Naglagot na kay ko kang Mario
pagkakita ni Madi sa sinumar ni Mario muranig makuyapan sa kaguol. Way hunong sa paghilak. Baka akong tawhana. Di na ako magpailad niya oy. Di na ako mapakita niya, bahala na siya. Matod pa ni Madi nga padayon sa paghilak. Akong giduol si Madi o gigakus dungan sa paghuwap sa iyang likod. Nibawas pa nigkakus na ako. Samtang nagbakho ni sa kong abaga, Papa Joe. Sukad niya to, wa na mo gawa si Madi o gituman gyud niya ang iyang gisulti nga di na makikita kang Mario. Pero ang lalaki way hunong sa pag-text o tawag kang Madi. Usahay manuktok pa sa mampultahan kung makalakaw na ang mga Koreano. Ako ang nakikatubang kang Mario. Unsa mga Mario, disturbo man kayo ka namo. Gusto kang i-report ka sa akong amo? O sa imo ang amo ha? Bakakon pa kang dako, mangingilad pa ka? Singag ko pa niya, Papa Joe. Marta, gusto lang ko makikistorya kang Madi. Kadiyot lang good. Please. Amugos pa niya. Wala na may ang istoryaan, uy. Di na siya nimo, Mario. Suko kay siya nimo sa imong gibuhat. Tubag ko pa. Why na imo si Mario? Wa siya katrakan ako, pero abi na kong musurrender na. Nisigi lang diya gihapon og tawag og text kang Madi. Usa ka gabi niya na pag day off ni Madi na wala lang ni kalit. Nga man ang hit, nabalaka kayo ko. Kay di ra ba motubag tawagan. Kadlaw na, diya nakabalik og murag hubog ni. Nagparay-paray sa kahubog si Madi. Ako siya nga gidali pagdala o gialayan. Diin man ka, kasi may kuyog ni mong inom ha? Kasi nakatod ni mo diri. Sunod-sunod ko pa nga pangutanan niya. Si Mario, ang animal, gusto man daw niyang mag-istorya mig panglast. Hinubog nga tubag niya, Papa Joe. Unya, mag-inom gudi ay. Kinahanglan gudi nga maghubog-hubog kung mag-storya ramon duha. Matod ko pa. Ay, Marta, gusto kong lumsan og bino akong lawas og kalag tungod sa kaguol. Gusto ko nga maghubog. Mao nga niinom ko. Tubag pa niya. Kung nagsulti pa ka nga gusto ka mo inom, giingnan ta ko nimo. Kaya na ako'y expertise anang pag-inom. Pero ni-stop na ko ana. Diyang niabot ka sa akong kinabuhi. Pero wa makadungog si Madi nako. Nakatug na di ay. Naglagot kayo ko nitong higayuna. Lami kayong ipatay og tao. Gusto na kong patyon si Mario. Pero sa kalit lang, nilihok si Madi og niaksyon og bangon kay musuka kuno siya. Ako siyang giagak paingon sa banyo og gipasuka sa lababo. Pero wa magkadimao ang iyang mga suka. Dito na punta sa dughan og sa uban pa diri nako. Sorry, Mama Marta, nasukaan noon tika noon. Ug ako sa ugawa na nako eh. Maligon lang ko. Matod pa ni Madi og dayong hubo ug tagsa-tagsa sa iyang sapot, dayon ni sud sa shower ug ipaagas ang tubig. Igo na lang ko nga napanladok samtang nagtan-aw niya. Nahubo ang iyang lawas ilawom sa shower. Unsa pa'y sigiyag tanaw ni mo diya, Marta? Dali na, bani ko rin mag-shower taduan na. Para malimpyo sa ka, kinasukaan rapati ka. Madanihon pa nga pag-agdan ni Madi nako. Wa na ko makagwanta o gihukas ko dayon ang akong gisulob o giubanan ko si Madi nga nag-shower. Iya pa kong gitunulan og sabon o nisinyas nga magpasabon kuno siya sa iyang buko-buko nako. Gisunod ko ang iyang gusto. Akong gisabunan ang iyang lawas. Taod-taod gyud hangtod nga nahilis na lang ang sabon, Papa Joe. Giundangan ko na lang nga akong gibuhat. Diyang ni-aksyon ni og kalupog si Madi tungod sa kahubog. Hapit na makatulog samtang nag-shower. Ako mismo nagtrapo niyang tuwalya, siyang basang lawas, ug ako pa siyang giilisan og sinina, hangtod pa sa underwear. Pagkahuman, naghigda migtapad sa katri. Ako siyang gipaunlan sa kumbukton. Lami kayo ang pagkahinanok ni Madi, samtang ako, wa makatug bisan og gamay. Nagsigil akong tan-aw niya, hangtod nga nisilag nang ang adlaw. Buntag na di ay, Papa Joe. Pagmata ni Madi, halos wala na kini makahinumdum sa tanang nahitabo sa miyaging gabi. Nagsige pa ni pangutanan na ako kung sa iyang gibuhat. Nangutana o kinsa nag-ilis niya pangkatuog nga sinina.
Ako tanan, ako'y nagligo nimo, kay gisukaan ko nimo akong lawas, ako'y nagilis nimo. Tubag ko pa niya. Diyos ko, kauhaw di ay kong gibuhat no. Sorry kay Martha ha. Ug salamat po di ay kayo. Sa imong kaayo diri nako. Diri sa Korea, magunsa naman lang ka ako ug wapa ka. Matod pa niya, ug diya migakos nako ug gihagka ng akong aping. Sukad nitong itabuha, mas lisamot ang among closeness ni Madi. Wa na siya magkita ni Mario. Kumulakaw siya, o dunay paliton sa gawas, magpakuyog siya pirmi nako. Dunay mga time nga hapo-hapon nako ang iyang buhok samtang makatug na ni kini. Usahay makamataming duha nga naggakos ang usa ka bukton sa muang isig kahawak. Ug doon na si time nga magtanday si Madi nako. Diyaw sa gabi nga wa nagi ko makapugong sa iyang gibati. Samtang nagsudong ko niya nga natug, ako siyang nahagkan sa iyang ngabil. Nakamata si Madi sa kong hawak niya, ug dali ni nga nabalikwas o bangon. Wait lang, did you kiss my lips? Pangutana pa niya, ug ako siyang itubag og, yes. Apan gano? Ay kung ina nga tumboy ka, Martha. Matod pa niya nako. I don't know. Wasa ko makasabot sa akong kaugalingon. Doon naman ko'y uyab nga lalaki kaniadto. Ang bugtong sigurado na ako nga, mao nga, dugay na ko nakagusto nimo. High school pa lang ta. Ganahan na kay ko nimo. Wa na ko tuyo ang akong feelings para nimo, Madi. Nausab ang akong lifestyle diyang naabot ka sa akong kinabuhi. Sorry kung gilainan ka pero tao lang ko. Di na ko matago ang akong gibati nimo. Mura na ko mubuto. Sorry kaayo. After that incident, Papa Joe, nausab na ang iyang tinagdan nako. Makaistorya pa man ninon siya nako pero murag duna na siya panagana. Dili na sa siya mutapad na kog higda sa kama. Namalit siya iyahang matres nga nipis og nagibukad sa sahog. Dito na siya matuog. Gisakitan kay ko sa pangitabo. Nausab na gyud si Madi. Dungan siyang kausaban diri nako. Doon na pa ko'y laing na matikdan. Medyo nang luspad ni kini og luya na pirmi. Doon ay mga butang nga o doon ay mga buntag nga sayo ni nga musuka. Magsuka-suka sa among banyo. Ug gikulbaan ako sa idea nga posible nga mabdo si Madi. Pagawas niya dayon, ako siyang gipangutana. Madi, nakabantay kog lahi nimo. Di ba ka mabdos? No? Kanus aman ang last nimo nga doon amoy nitabo ni Mario. Dali niyang gikwenta ang iyang kamot. Ug matod pa niya nga katong time nga niuli siya nga hubog. Before daw siya nga nag-inom o nag-inom ni Mario. Doon ako nili napaay nga naitabo. Ug panglas na kuno to ug matod pa ni Madi. Pero unsa bang itabuang nga na mabdos naman noon siya? Unsa may buhaton ako, Martha? Gikuyawan kay ko. I'm sure kung may bawaan ni sa mga Koreans nga mabdos ko papulion jud ko sa Pilipinas. Unsa naman lang ang itubag nila ni Mama ug Papa pag uli na ako nga mabdos ko. Unsa may akong ikatubag dapat kang Madi, Papa Joe. Ang naman og ako'y muangkon nga mahan siyang isabak. Kung pwede pa lang, unta buhaton ko kuna. Di lang siya maulawan sa mga tao ug iyang mga ginikanan. Para masiguro namo nga buntis gud siya, ako pa mismo ang namalit og pregnancy test kit. Ug tuod man, wa may masayop. Nagsabak gud siya sa anak nila ni Mario. Nagsabot namin doon ni Madi nga di pay bawon si Mario pero ang ending wa ni makagwanta. Giteksan gud niya si Mario nga buntis siya. Ug ang lalaki feeling kaayo kay to the rescue dayon. Niadto dayon sa among dorm ug nag-istorya kang Madi. Matod pa ni Mario nga mga mahan siya sa ilahang anak. Silang duha si Mario ug Madi ang niatubang sa mga Koreano nga among amo. Nananghid nga mabdos si Madi ug muuli na lang sa Pilipinas. Maayo kay pasalig si Mario nga mag-vacation leave lang siya para apason si Madi sa ilaha ug magpakasal. Kuno silang duha before kini mga anak. Gibarugan gyud ni Mario nga di lagi kuno siya kasal sa Pilipinas og fake kuno tong papilis nga sinumar
nga gipakita kang Madi. Well, neto kay kayo na wa na sa kumasayod kung si tinuod. Kung fake o tinuod ang kasal ni Mario, di na siguro importante. Tungod kay grabe na ang pasalig ni Madi niya o ang pagsalig ni Madi niya. Nagbalik na sila o nisamot pahinuon kahugot ang ilahang relasyon. Samtang ako, Papa Joe, nagdugo ang akong kasing-kasing sa ilawom nga bugtong ako o si Madi lang ang nakahibaw. Gusto ko nga musyagit, gusto ko nga muhilak, pero di na ko mahimo. I'm totally broken apart, Papa Joe. Napangutanan ako ang akong kagalingon o di ba kanigaba na ako kaniadto. Sa akong nabuhat sa pagduwa-duwa o pagbati sa akong mga nakarelasyon, both sa mga lalaki o tumboy. Abi na ko, di ko madutlan. Abi na ko, live by the day ko, carefree, happy-go-lucky. Pero dili di ay. Usa ka tao lang ang nakapamatan nako sa kamatuoran. Si Madi lang, Papa Joe. Wala na ko nihatod ni Madi sa airport. Kay si Mario man ang ni-insist nga siya lang ang muhatod. Pero before ni gawa si Madi sa mong kwarto, nigakos din ako hugot kayo. Thank you sa tanan, Martha, ha. Wa ko nasuko nimo, ha. Sa tinuod lang, mapasalamaton ko nimo. Pirmi lang naasa kong likod. How I wish nga ikaw lang unta si Mario. Dili pa unta ko masakitan. Matod pa niya nako. Okay lang, Madi. Pag-amping lang sa biyahe. Ayaw nagkaguol, di ba? Naaman si Mario nimo. Mga mahan man siya si mong anak. Ug matod pa niya, pakaslan magkakaniya. So ayaw na paghilak. Igo lang ang itando si Madi nako. Doon na pagyapoy kaguol o kabalaka ang iyang mga mata. Call me or text me kung unsa man gani may tabo iniguli nimo, ha. Just remember, niya lang ko pirmi sa imong likod. I'm just one call away. Pagpakalma ko pa niya. Diyang wala na si Madi, Papa Joe, dito pa narehistro ang kamaturan nga di na ko makita og pag-usab niya. Magtukod na siya og pamilya og di na nako pwede nga musamok pa niya. 2 months na lang ang nakalabay og wag ko'y balita kang Madi. Wa man lang mapahibaw og maayo ba ang iyang pagbiyahe. Nakasabot ko kay siguro ni focus gyud ni siya kang Mario. Doon na gyud siguro sila happily ever after ug iya lang ko gikalimtan. 5 months after ang nilabay, Papa Joe, usa ka Madi nga naghilak ang nanawag nako. Martha, wag gyud ka masayop. Di gyud angay sa liga ng dagway atong Mario. Matod pa niya sa telepono, Papa Joe. Ha? Kay nga naman, Madi. Kung sa may nahitabo, pasabtagan ko. Tubag ko pa niya. Minyo gyud siya, Martha, uy. Ug dili pa gyud sila buwag sa iyang asawa. Gisuong pagani ko sa iyang asawa ug giaway kay mangingilog daw kog bana. Nauwawan kayo ko diri sa amo. Matod pa niya. Salbahis lagi ng tawana, bantay lang makita na ko to diri maglakaw-lakaw. Makatilaw ito na sukmag ba? Naglagot kay ko ni Mario labi na sa gingon ni Madi. Ngawa na daw manawag niya. Dugay na. Nagkinahanglan daw siya kwarta para sa iyang pagpanganak. Nag-expect siya nga padadaan ni Mario. Pero wa na. Dili na makontak. Ako din giadto si Mario silang itrabuhan ug nangutana ko sa iyang mga kauban nga Koreano. Ug ang tubag, wala na daw dito. Nagpabalhin og laing factory og tuwa sa layo. Nisibat gyud ang salbahis sa iyang responsibilidad. Dili ko makatuog unsang klase nga tao ang sama kang Mario. Ispiso kay bakak. Maayo kay mo pasalig pero sa kalit lang mahanaw og igo ra nga nagpaanak. Unya gitalikdan pagkahuman. Somehow nakapangutana ko ug usab sa kagulingon if ever nahimo kong lalaki. Kung makapamabdos ba ko, ako basag kahang daganan. Looking at my past, di sag maayo, Papa Joe. Nakaingon ko nga posible sad. Pero not with Madi. Mahal na ko si Madi. Ug di na ko siya pasakitan. Therefore, I conclude nga siguro ang lalaki nga mudagan silang responsibilidad sa babae nga ilang nabuntisan kay wag yun nahigugman nila sa tinud-anay. Igo lang ni sa lawas nung kalipay. Kung mo resulta, na, mahanaw na lang kalit. Tungod kay naluoy man ko ni Madi nga wa na kuno siya kwarta para siyang pagpanganak.
Ako na lang ipadadan og kwarta, Papa Joe. Ako ang nagasto sa iyang pagpanganak ug hangtod na gani sa paggawas niya sa hospital. Kada buwan ko nga magpadadanan niya kwarta para gatas ug diaper sa bata. Hangtod silang konsumo. Ako ang nagpabunyag, hangtod nga nag 1 year na ang bata, ako gihapon ang nagpa-birthday. Gibuhat ko ning tanan nga nag-pressure kang Madi nga makirelasyon nako. Gusto nako nga di siya pugson. Kaysa akong pagtuo sa kadugayan tungod sa akong gibuhat nga kaayon niya ma-develop siya nako ug suklian ko niya og pagbati nga to niya. Niabot og hapit 2 years nga ingon ato nga klase among relasyon ni Madi. Hangtod nga ako na siyang gihagad nga mobalik og Korea. Balik siya sa uno nga ni-take og Korean language test. Wala na kini maglisod kay hanas naman siya mostorya og Korean. Pila ra may istorya, Papa Joe, nakabalik ko siya og Korea. Si Madi, malipayon ko, excited kayo ko nga sa katapusan magkita namin duha. At last, doon na nagyoy katumanan ang tanan na kong damgo na munduhan ni Madi. Layo kayo ang lugar sa Korea nga naimutang ang iyang factory nga gitrabahuan. Tungod sa busy sa among production, wa na may day off. Bisan og Sunday, sige lang mi trabaho. Maong magsigil lang mi og palyaw ang among sabot nga magkita ni Madi. 1 month na siya sa Korea pero wag gyapon chance nga magkapareho mig day off. Hangtod nga nikalit lang ug dili na nako siya makontak. Gikan sa iyang contact number nga iyang gihatag nako sa social media ug sa among chat, iyan akong gi-block, Papa Joe. At first, wa ko kasabot sa panghitabo. I thought nga nagka-lost contact lang min duha. Technical problems, pero imposible naman kaayo. Kung gusto gyud niya nga makita ko, nakaibaw gyud siya kung asa ko pangitaon, pero wa niya buhata. After sa akong panagduki-duki o ipang-trace na ko ang iyang name sa iyang kumpanya, nagpatabang pa ko sa akong amo nga Korean para matrace si Madi. O dito pa na ako naibawan nga wa na siya sa iyang kumpanya. Nibalhin siya sa Lime Factory, sa factory nga gitrabuan ni Mario. Nagkauban silang duha. Nahugnog yun ang akong kalibutan sa akong nasayran nga mura ko og makahilak og magkatawa. Kung giunsa paghimong kiko ni Madi. Sakit kaayo, Papa Joe. Sukad niya itong itabua, gibunyagan ko ang akong kagalingon og bagong pangan. Kiko sa Korea. Giilad o gipatuyok sa kababay. Unsa may akong mahimo, ako siyang gukdon og bausan, basig mauray akong magprisuhan sa Korea, Papa Joe. After netong itabuan, nawadan akong salig sa akong kagulingon. Daghan ko mga pangutana og unsa ba gyud ang purpose nako ning kalibutana. Og for the first time, akong gitagaan og luna ang pinakaimportanteng pangutana sa akong pagkatao. Unsa ba gyud ko? Babae? Bisexual? Lesbian? Unsa man gyud? I don't know. All I know is I love Madi so much. Pero iyar sa day ko nga gigamit o gipasakitan. Doon ay nakatambag na ako nga mo join og mga religious activities, Bible studies, unya ni kahuman doon ay mga sulti-sulti kada usa about sa life, about sa mga problema o pagkatao, as much as possible gilikayan gyud nako ingon ani nga klase. Di ko ginahan nga maghilak-hilak. Kasagaran manggod sa mo open sa ilang life kay maghilak-hilak gyud. Feel na ako, OA, ra kaayo. Mao nga mo balibad gyud ko. Og ako na lang nga ilang itudlo. Usa ka adlaw niana ang leader na mismo sa usa ka religious group ang ni-approach nako. Hi Martha, musta naman ka? Matod pa niya nako. Ang smile murag smile sa anghel. Smile nga murag pure og way gitago sa kahiladman. I'm okay, brother. Tubag ko pa niya. Since we call each other brother and sister, Papa Joe. You know what? The first time ko nga ni-join aning progrupuha, I was confused too. Di lang kay confused, doon na pag yung mga butang nakahasol na ko. Doon ay butang di na ko masulti, not even to my parents or my friends. But when I joined the group and forced to open up, what am I and who am I really is, I felt good.
murag naibtan kog tunok. Murag feeling ba nako nga nakabaton ko og pako og libreng makalupad-lupad sa kahanginan kutob sa kong gusto. Mao ko importante ning kalibutan na first is trust God. Let Him do the things that you can't do by yourself. And second is be true to whom you really are. And lastly, don't hurt anybody. If you can do that, the rest will just follow. Matod pa niya na ako, Papa Joe. Dito yung gisulti na ako nga usag yun di ay siya kagay. Gitago niya ang iyang pagkatao sa iyahang ginikanan o mga kaila o sa tanang mga tao. But finally, with the help sa mga tao nga gihimong instrumento para makaagak niya sa iyang pag-come out to open. Iyang nadiskubriyan nga di man dahil lisod buhaton. He dedicated his life sa mga tao nga nagmahal o tinuod anay niya. And most of all, to the Word of God. Matod pa niya na ako, Papa Joe, nga dili yun nako makalimtan, mas maayo pa kunong kita ang masakitan kaysa kita ang makapasakit sa isig kaingon. It's normal to get hurt, kay part kuno na of being still alive. And being somebody who belong in the third gender is something di ikauwaw, kay di kini tinuyuan. There are millions of questions nining kalibutan na nga kung imong pagtukion basin pagmabuang ka. Sama niya ito ng utana sa imong programa sa Talk to Papa nga nung bugason man ang iyang naong. Gi-question pa niya ang Ginoo kay unfair kuno kayo. Walang uban hamis kay ignaw. Siya dili gyud mawa ang bugas. Something like that, Papa Joe. Ang uban mangutana nga nung pobre man unya sila dato. Nganong siya may napili nga mas maayo pa man unta ko niya. Kini pipila lang sa mga pangutana. Nga for me, there's no need to find an answer because it's part of being alive. Sa akong pagsuwat nining akong suwat tampo nimo di apa ko sa Pilipinas. And I'm not sure og mabasa kini dayon. Maybe by the time nga mabasa ni on air, makabalik na kog Korea. Daghang kayong salamat, Papa Joe, sa pagbasa nimo sa akong kaagi. Kini ang imong magtatampo, si Martha. Nag-auhag nimo og sa imong mga listeners to love and trust God. Be yourself and don't hurt anybody as much as you can. And the rest will follow.